March 9, 2022, nadisgrasya yung asawa ko, nahulog siya sa hagdanan. Ito talaga yung hindi ko makakalimutan guys na nangyari sa amin noon. Ano to guys habang nagdadrive ako noon, pumasok ako ng trabaho, nagdadrive ako. Biglang tumawag sa akin yung ate ng asawa ko na yun nga, nalaglag daw sa hagdanan yung asawa ko. Hindi raw makatayo. Kaya ginawa ko noon guys, nagpaalam agad ako sa bisor ko. Siyempre naman pauwi na kami noon, kaya nagpaalam ako na dadali ko ng ospital. Tapos yun nga guys, umuwi na ako noon. Pag uwi ko noon, yung kalahating katawan ng asawa ko, talagang hindi niya magalaw na hirap na siyang tumayo. Tapos yun nga, andun yung mga pinsan niya, yan si Paring Hogan, shoutout sa'yo Paring Hogan, yan tumulong sa akin. Marami pang iba, di ko na isa-isain. Tinulungan akong ibaba ng bahay yung asawa ko. Sinakay namin sa stretcher. Tapos sinakay namin ng ambulansya. Tapos pumunta kami ng Banawi. Tapos guys, pagdating namin ng Banawi noon, naaalala ko na sabi sa amin nung yun, yung isa doon sa basta di ko alam kung doktor yun o nurse. Sabi sa amin, ilipat daw namin ng PGH yata. Siyempre ako naman, niisip ko, sobrang layo ng PGH sa amin. Kung sakali nga na siya, yung kukonfine siya, mahihirapan ako. Siyempre, mahihirapan ako pagka walang magbabantay sa kanya kasi yung daddy ng asawa ko, PWD rin. Siyempre, mahihirapan din mag-commute yun pagka ganun. Kaya ang ginawa namin, sa Jose Reyes na lang namin siya dinala. Doon namin siya dinala nung pagka-disgrasya niya. Pagkakaalala ko noon guys, in-x-ray siya, CT scan, tapos nung gabi lang din na yun, pinauwi rin kami noon guys, kasama ko yung daddy niya, ate niya, yan, tatlo kami. Bali, 4 pala kami, tsaka yung isa pang kapatid niya, kasama kami. Andun kami sa ospital noon. Pinauwi kami, pero maraming pinabiling gamot sa amin na hindi ko alam kung anong gamot yung basta lalaki para sa buto raw yun, tsaka sa kirot ng bali niya, yung inaabot dun sa likod niya. Tapos, tinanong ko yung doktor noon kung may naman siya, may bali. Sabi niya, wala naman daw. Magabugbog lang daw yung likod niya. Kaya after 6 days daw, kailangan ibalik namin siya pagkatapos ng gamutan na iniinom niya. Doon namin malalaman kung talagang nangyari sa kanya. Pero talaga to guys siya talaga, hindi talaga siya nakakatayo niyan. Mula nung nadisgrasya siya hanggang matapos yung inuman ng gamot niya, hindi talaga siya nakalakad niyan. Hindi talaga siya makalakad niyan. Tapos lagi kong therapy yung kamay niya. Siyempre wala naman din akong alam doon. Yan kaya ang ginagawa ko, pinapadaan ko lang doon sa bote. Inaano ko yung paa niya sa bote para mawala yung manhid kasi talagang manhid daw talaga yung paa niya. Kaya yun, inantay namin matapos yung 6 days. Hanggang dito na lang muna guys. Hindi kasya sa 3 minutes hanggang 4 minutes yung video na to. Sa kwento na to. Salamat.